Tinalakay sa Kamara ang muling pag-amyenda sa kasalukuyang konstitusyon para sa inaasahang reforma sa pamahalaan. Ang detalye alamin natin kay Earl Tobias. Sa pagtalakay ng Kamara sa itinutulak ulit na pag-amyenda sa 1987 Constitution, isinusulong ngayon ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno ang pagbuo ng isang Constitutional Convention o CONCON na maglalatag at sasala ng mga reforma sa saligang batas. Paliwanag ni Puno, sa CONCON kasi bubuo ng bagong katawan ng mga delegado na mag-aaral at mag-aamyenda ng konstitusyon. Hindi tulad ng Constituent Assembly o CONAS kung saan mismo mga miyembro rin ng Kongreso ang tatrabaho sa mga constitutional amendments. Kaya sa inihaing panukala ni Puno at ng National Unity Party, nanindigan silang dapat magkaroon ng eleksyon para sa mga delegadong pagkakatiwalaan sa pag-amyenda ng konstitusyon at mahigpit na ipagbawal ang pagsalirian ng mga mambabatas. Paano magtitiwala yung ating kababayan sa dalawang kamara ngayon kung kami rin ang gagawa ng mga panukalang susog sa konstitusyon? No? So tingin ko hindi tama yon. Kailangan may ibang grupo na papasok na hindi nakadikit sa amin. So for example, gusto namin bawal lahat ng senators at congressmen tumakbo. Pangalawa, ang eleksyon ng mga delegado dapat by region. Kabilang din sa isinusulong nila Puno ang ilang requirement sa mga mayahalal na delegado. Dapat independente o walang impluwensya mula sa kahit anong public office at pagbabawalan ding tumakbo bilang public official sa susunod na isang taon. Naninindigan naman ang National Unity Party na dapat agaran na ring umusad ang pag-amyenda sa 4 na dekada ng hindi nagagalaw na 1987 Constitution. Malinaw naman kasi nila ang ilang hindi klaro at outdated na mga probisyon nito na nagiging dahilan ng pagkalito at pagpapahina sa accountability ng mga institusyon. Sa ligang batas natin, ang tagal ng pinag-aaralan ng lahat ito. Wala pa ako nakakausap na nagsasabing walang diferensya yung Constitution. Yung suggestion is mas maganda kung mabuo na natin yung either Constitutional Convention or Constituent Assembly by July of next year. So the second half of the coming year. No? At saka kung meron man na matapos silang trabaho dahil meron tayong barangay elections sa November, dali na sa plebiscite doon sa barangay elections. Samantala, pagdating naman sa Anti-Political Dynasty Bill na isinusulong din ngayon sa Kamara, sangayon naman si Puno sa sinabi ni House Speaker Faustino Bogie D na dapat unahin kung ano ba talaga ang definasyon ng isang political dynasty. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Earl Tobias, Congress News.